Diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang umaga po ng Martes sa inyong lahat mga kaibigan. Samahan niyo po kami sa isang oras na panibagong bugso ng balitaan dito sa Arangkada Balita. Arangkada Balita. Kami po ang inyong makakasama. Ako po, si Raiza Dadja. Ako naman po si Judith Estrada Lerino sa pangalan ni Drew Nasino. Arangkada Balita. Narito na ang ating headlines. Dagdag na 35 pesos sa minimum wage sa Metro Manila. Aprobado na labor groups. Umalma. Arangkada Balita. Samantala, ilang opisyal ng gobyerno na nasa likod ng Pogo isisiwalat na ng PAGCOR. Arangkada Balita. Seguridad para sa ikatlong sona ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasado na. May 20,000 pulis ipapakalat. Arangkada Balita. Balita naman sa ibayong dagat, death toll sa suicide bombing sa Nigeria nadagdagan pa. Arangkada Balita. Sa balitang mampalakasan, alas Pilipinas nalagasan na ng 3 manlalaro. Arangkada Balita. Para naman sa balitang showbiz, Grand Biniverse ng Pinoy Bini Group, aasahan na nga ba? Arangkada Balita. Uy, sa ating viral news, paandar ng isang tricycle dyan sa Davao Oriental. Trending online. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Magandang umaga po muli mga kaibigan at para sa detalye ng ating mga balita, asahan na ang 35 pisong dagdag sahod sa Metro Manila simula po yan sa Hulyo 15. Ito'y matapos na aprobahan ng Regional Tripartite and Wages Productivity Board na itaas ang minimum wage sa 645 pesos kada araw mula sa 610 pesos. Nabatid na mas malaking hinihingi ng mga labor groups. Pero ayon naman sa Wage Board, nakabase ang increase sa paggalaw ng Consumer Price Index sa nakalipas na taon na hindi nila lumampas sa average na 5 piso. Samantala, tinawag naman ng TUCP, Trade Union Congress of the Philippines, gayon din ng kilusang Mayo 1 na isang insulto sa mga manggagawa ang nasabing dagdag pasahod sa mga empleyado sa Metro Manila. Binigyan din pa ng DOLE na makikinabang pa rin kahit paano ang halos 1 milyong minimum wage earners sa National Capital Region dahil sa 5%
wage increase na ito sa kanilang sahod. Arangkada Balita! Kaugnay ng balitang yan, dismayado ang ilang grupo ng manggagawa sa pinatupad na 35 pesos na dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa National Capital Region. Binigyan diin ni Federation of Free Workers President Atty. Sani Matula na kulang ang 35 piso kumpara sa panukala nilang 150 piso na aumento sa sahod. Tumataas na anya ang mga bilihin maging ang pamasahe, kaya't pursigido ang ilang grupo na isulang sa Kamara ang panukalang 150 pesos na dagdag sahod. Arangkada Balita! Ilang reaksyon pa rin hinggil sa dagdag sahod sa mga manggagawa dito sa Metro Manila. Binigyan din naman ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas na insulto sa mga manggagawa sa National Capital Region ang umentong 35 pesos na sahod. Parang iisa rin lang yung kanilang mga reaksyon. Ayon kay Congresswoman Brosas, hindi sapat ang minimum na 645 pesos nakita sa isang araw kumpara sa 1,200 pesos na family living wage at patuloy na tumataas sa gitna naman ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaugnay nito, isinusulong ng kongresista na maipasa ang 750 peso across the board wage hike bill. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, hindi lang iisang opisyal ang lumapit sa Philippine Amusement and Gaming Corporation para mabigyan ng lisensya ang ilang pogo sa bansa. Ito ang sinawalat ni PAGCOR Assistant Vice President Catalino Aliano Jr. matapos ibunyag ng miyembro ng gabinete na namamagitan para makapag-operate ang ilang ilegal na pogo na kamakailan na ni-raid. Handaan niya ang humarap at ibunyag ang lahat ng nalalaman nito sa pagdinig ng Senado sa Hulyo at yes. Iginit pa ng PAGCOR na malalim ang ginagawang pagsisiyasat kung saan binuklat ang lahat ng records at impormasyon na kanilang hawak. Samantala, hiniwak ng PAOKSI na ilang senador na dapat isiwalat ng PAGCOR ang mga opisyal na namamagitan para sa pogo. Arangkada Balita! Sa issue pa rin ng Pogo, 10 minuto ang makalipas ang 5:05 ng umaga, wala pang katiyakang makakatakbo itong si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa 2025 midterm elections. Ito naman ang inihayag ng Commission on Elections kung saan taliwas sa nasabi o nauna nang pinahayag ng abogado nitong si Mayor Guo. Nabatid na bukod sa kasong kakaharapin ni Mayor Guo mula sa Office of the Solicitor General, gayon din sa Office of the Ombudsman, pag-aaralan din ng COMELEC ang posibleng paglabag ng alkalde sa election code kaugnay sa kanyang pagsisinungaling sa pagkatao niya. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi magagamit kay Mayor Guo ang condonation doctrine o Aguinaldo doctrine o doktrina kung saan pag nahalal ka ulit sa pwesto ay pinatawad na sa unang nagawang kasalanan. Arangkada Balita! Kaugnay niyan, sinisimulan na ng Commission on Elections ang proseso para sa posibleng pagsasampa ng election offense laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, hindi makakatakas si Mayor Guo sa criminal liability dahil nasa loob ng prescriptive period ang kanyang election offense. Dagdag pa ni Chairman Garcia, idedirekta niya ang COMELEC Law Department upang simulan na ang pagsisiyasat sa kaso laban sa alkalde. Ikinatuwa naman ng COMELEC Chief ang pahayag ng Office of the Solicitor General sa paghahainan ng anumang oras ng co-warranto petition laban kay Guo. Sinabi pa ng opisyal na kung may mga ebidensya, maaaring magsampa ng election offense ang COMELEC laban kay Guo dahil bawal ang misinterpretation sa paghahain ng Certificate of Candidacy at bukod dito, maaari ring harapin ng suspendidong alkalde ang kasong perjury and falsification of documents. Arangkada Balita!
Samantala, kumpiyansa ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na nakakalap sila ng matibay na ebidensya laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at kaugnayan nito sa illegal na POGO o Philippine Offshore Gaming Operator. Ayon kay PAOK spokesman Dr. Winston Casio, sisiguraduhin nila na kanilang ibabato ang lahat laban dito. Ibabakalat sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para sa ikatlong SONA o State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa July 22. Ayon sa NCRPO, National Capital Region Police Office, kasado na ang seguridad ng Pangulo para sa SONA kung saan bumuuna sila ng Security Task Force SONA 2024. Sinabi ni NCRPO Chief Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. sa nasabing bilang 18,000 pulis mula sa NCRPO, 2,000 naman sa karatig na National Original Office, partikular dito sa Central Luzon at Calabarzon ang magkakatuwang na magbibigay ng seguridad para sa ikatlong SONA ng Pangulong Marcos. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, nagsumite na ang Coordinating Council of Private Educational Associations kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 5 pangalan para sa susunod na kalihim ng Department of Education 3 linggo bago maging epektibo ang pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte. Inirekomenda ng COCOPEA sina Senador Sonny Angara, Congressman Jose Francisco Benitez, Wilmer Tria at DepEd officials na sina NCR Regional Director Jocelyn Andaya at Undersecretary Gina Gonong. Ayon kay COCOPEA Chairman Father Albert Delvo, naniniwala sila na ang mga napiling personalidad ay may kakayahang paunlarin ang ugnayan ng mga pamahalaan at sektor ng edukasyon at matugunan ang job mismatch ng mga nagtatapos na estudyante. Samantala, kinumpirma naman ng COCOPEA na may ilang eskwelahan na mula basic hanggang higher education ang nag-apply ng dagdag singil sa matrikula para sa susunod na academic year sa layuning mapahusay ang kanilang serbisyo at matugunan ang inflation. Arangkada Balita! Samantala, sa iba pang balita, 17 minuto makalipas ang 5:00 ng umaga, binigyan din naman ni dating Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi sasama sa minority bloc sa Senado ang kanyang grupo na tinaguri ang Solid 7. Ayon sa dating Senate President, napagkasunduan ng kanyang grupo na humanay o maging independent bloc sa halip na maging obstructionist ng gobyerno. Wala niya silang planong maging oposisyon o maging bahagi
ng minorya sa Senado dahil marami silang ikinoconsider. Gayunman, giit ng senador na mananatili silang tutulong o patuloy silang tutulong kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. lalo na sa legislation na makakatulong sa mga Pilipino. Samantala, shout out po sa mga motorista. Mayroong panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Ayon sa mga kumpanya ng langis, 95 centavos ang IZ Patrols. Siyam na raang repatriations o pagbabalik ng ilan sa ating mga kababayan mula sa ibang dagat dito sa Pilipinas na itala daw ng pamahalaan o na itatala ng pamahalaan kada buwan. Alamin natin ang iba pang detalye sa ulat ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Papalo sa siyam na raang repatriations ng mga OFW kada buwan ang naitatala ng Department of Migrant Workers sa ilalim ng One Repatriation Command Center. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na karamihan daw sa mga dumudulog sa command center ay pamilya ng mga OFW na nakakaranas ng iba't ibang problema tulad ng sa pagkain o sweldong hindi raw na ibibigay ng tama. At mula nang may tatag ang hotline 1348, naglalaro na sa siyam na raang OFW kada buwan ang napapauwi at muling nakakapiling ng kanilang mga pamilya. Tiniyak ni Kakdak na nanatiling number 1 marching order ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proteksyon ng mga OFW at patunay daw dito ang pagtugon sa kanilang mga pangailangan sa dalawang major international crisis sa nagdaang 1.5 taon, kabilang na ang krisis sa Sudan at digmaan ng Israel at Hamas. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Siyam na Chinese worker arestado ng immigration. Detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Arestado ng Bureau of Immigration ang siyam na Chinese national sa isang raid na sinagawa sa Barangay Donggalo, Parañaque. Lumalabas na walang kaukulang dokumento ang siyam na Chinese national base sa report na ibinigay ni Bureau of Immigration Intelligence Division Chief Fortunato Manahan kay Immigration Commissioner Norman Tansinco at sa koordinasyon na rin sa Armed Forces of the Philippines. Ang pag-aresto ay sinagawa sa Manila Bay, Parañaque area kung saan naaresto nga ang siyam na Chinese national. Dinala na sa Immigration Detention Center ang siyam na Chinese national habang pinaproseso ang kanilang deportation order. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Himpilang May Todo Lakas, DWIC. Arangkada Balita! Sa iba pang balita sa oras na alas 5:22 ng umaga, balik tayo sa palasyo ng Malacanang
Regional issues na talakay daw ni na Pangulong Marcos at Malaysian Foreign Minister. Alamin natin ang kabuang report. Ihatid pa rin, nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Naging pangunahing paksa umano sa pagpupulong ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Malaysian Foreign Minister Dato Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan ang mahalagang isyu sa rehiyon. Sa courtesy call ng Malaysian top diplomat sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na umaasa siya sa mas maigting na komunikasyon sa Malaysia sa harap ng mga development o sa mga kasalukuyang pangyayari sa rehiyon. Samantala, kinilala rin ni Pangulong Marcos ang kontribusyon ng Malaysia sa pagpapaunlad at pagtataguyod ng kapayapaan sa Mindanao region. Ang Malaysia ang isa sa pinakamalaking partner ng Pilipinas pagdating sa kalakalan, investments at turismo. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, 35 pesos na dagdag sa minimum wage ng mga manggagawa, mariing kinundina ng isang mambabata. Detalyang balita mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Mariing kinundina ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang inaprubahan kamakailan na 35 pesos minimum wage hike para sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon kay Representative Brosas, maliit lamang na halaga ang inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity at hindi sapat upang matugunan ang malalang kalagayan ng mga manggagawang Pilipino at maging ang kanilang mga pamilya. Binigyan din ng mambabatas na isang malaking insulto ang inaprobahang dagdag sahod dahil halos walaan niya itong pagkakaiba sa 25 pesos na wage hike na ipinatupad noong 1989 at mas mababa din ito sa dagdag na 40 pesos na ibinigay noong nakaraang taon. Dagdag pa ni Brosas na kulang ang 645 pesos na sasahuri ng mga manggagawa kada araw dahil ang family living wage ay nasa 1,200 pesos at patuloy pang tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Idinagdag pa ng mambabatas na ang bagong minimum wage na 645 pesos na sisimulang ipatupad sa Hulyo 17 ay malayo sa kinakailangan ng mga Pilipino upang mabuhay ng may dignidad. Iginit pa ni Representative Brosas na tila alipin ang tingin ng gobyerno sa mga manggagawa dahil hindi umano napapansin ang kanilang mga pangunahing pangangailangan at karapatan. Dahil dito ay nangako ang Gabriela Women's Party List na kanilang itutulak ang pagpasa ng House Bill 7568 o ang 750 pesos na across-the-board wage hike bill na layong magpatupad na makabuluhang pagtaas ng sahod para sa lahat ng manggagawa sa buong bansa. Umaasa naman si Brosas na may paprioridad ng Administrasyong Marcos ang naturang hakbang na makakatulong upang matiyak na mabubuhay ng disente at may dignidad ang mga ordinaryong Pilipino. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Magbabalik mga kaibigan ng ilang pa sa mga malalaki at mainit ang mga balita. Dito lamang yan sa Arangkada Balita. Makalipas naman po yan ng ilang paalala at ang oras. Time check, 5:26 na ng umaga. Balik tayo mga kaibigan sa ikalawang bugso ng ating balitaan dito sa Arangkada Balita Tuesday edition. Kuha muna tayo ng, balikan natin ang ilan sa report ng ating mga DWIZ patrols. Aba, 11 illegal recruitment offices na ipasara ng pamahalaang Marcos ngayong taon. Nako, may kasunod pa ba yan? Alamin po natin sa report ni Patrol 30, nagbabalik Gilbert Perdes. Nakapagpasara na ang pamahalaan ng nasa 11 illegal recruitment officers ngayong 2024. Sa Bagong Pilipinas ngayon, public briefing, inihag ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na mas mataas daw ito sa 7 na ipasara noong buong 2023 na nagpapakita raw ng dinobleng aksyon
aksyon laban sa mga illegal recruiter. Ibinida ng kalihim ng pananatili ng Pilipinas sa Tier 1 category ng US State Department Anti-Human Trafficking Report. Sa kabila nito ay naniniwala si Kakdak na mayroon pa rin mga manloloko kahit pinagpapatuloyan niya ang pagbibigay ng edukasyon sa publiko para maging maingat at mapagmadya at pinayuhan silang tiyaking lisensyado ang recruitment agency. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Samantala, dumako naman tayo sa ulat ng ating Metro Patrol reporter. Nabota, suportado ang Youth Camp, bahagi ng 17th Cityhood Anniversary. Detalyeng balita mula kay Mama Beth Samson. Mama Beth. Bilang bahagi ng 17th Navotas Cityhood Anniversary, naglunsad ang lokal na pamahalaan ng Navotas Youth Camp para sa mga batang Navoteños upang malibang sa kanilang school break at mahasa ang galing sa sports at sining. May 477 Navoteños edad 10 hanggang 19 ang tinuruan ng iba't ibang sports, samantalang 150 naman ang piniling matuto sa arts. Hinimok naman ni Mayor John Ray Chanco ang mga lumahok at gamitin ng tama ang bakasyon. Nagpasalamat si Chanco sa mga kabataan sa pagpili ngayong bakasyon na hasain ng talento at makakuha ng mga bagong kaibigan. Dahil dating atleta, inaasahan ng alkalde na ang lungsod ay huhubog ng mga batang Navoteños at lalabas ang mga talento nito, kabilang ang arnis, sepak takraw, football, touch football, penkak silat at wushu. Bahagi din ng training ang basketball, volleyball, judo, karate, taekwondo at swimming. Ang Navoteño young artist naman ay natuto ng gitara, voice lesson, dance, visual arts at theater arts. Ako, si Metro Patrol Beth Samson para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, nililingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, puntahan naman natin alamin natin ang mga latest sa report mula sa mga lalawigan. Sa oras pong 5:36 na ng umaga, implementasyon ng search warrant na uwi raw sa pagkasamsam ng marijuana at bala ng baril dyan sa Cagayan. Alamin natin ang kabuang report ihatid ni Ronald Idol Domingo. Idol, good morning! Good morning, Ma'am Judith. Arestado ang suspect sa pag-ingat ng baril at droga sa sinigawang operasyon ng PNP Lalo Cagayan. Ayon sa paunang report, nauwi siya pagkasamsam ng isang pirasong plastic na marijuana kasama ang 38 caliber na bala at 4 na piraso ng bala ng 12-gauge shotgun. Ang pag-implementa ng search warrant laban sa suspect na kinilalang si alias Harry sa 45 years old, may asawa, isang magsasaka at residente ng barangay Kabayabasan, Lalo Cagayan. Ang dalawang search warrant na may paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ay inisyo ni Honorable Nicanor S. Pascual Jr., Judge ng RTC Branch 8, Aparay, Cagayan. Ang isinagawang operasyon ay nakakoordina sa PIDEA Region 2 at sinaksihan ng mga halal na opisyal sa lugar kasama na ang kinatawan ng Department of Justice o DOJ. Sa ngayon, si Ak Harris ay nasa pansamanang kustodya ng PNP Lalo Cagayan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, 2nd Pampanga Provincial Local Government nag-donate ng 53 brand new high-end motorcycles sa Pampanga PNP. Balita mula kay Johnny Gole. Yes, upang lalo pa raw mapaunlad at mapalakas itong peace and order and security na kampanya ng PNP dito sa Pampanga. Itong provincial government ng Pampanga sa pamamagitan nitong si Governor Dennis G. Pineda ay nag-donate ng 43 high-end brand new motorcycles dito sa Pampanga PNP. Sa simpleng seremonya at pagbabasbas nitong nasabing kaloob ng mga motorsiklo na Kawasaki Polestar N25
tagubilin ng gobernador dito sa pulisya na gamitin sa pagpapalakas ng kaayusan, katahimikan at seguridad ng mga mamamayan sa Pampanga. Itong nasabing mga sasakyan na dapat nila itong ingatan at pangalagaan upang magamit pa ng matagal. Sa nasabing bilang 30 units ay nagmula sa pondo ng Provincial Government of Pampanga. Samantala itong 23 na donasyon ay nagmula naman sa Pamilyang Pineda. Ito ay ipinamahagi sa lahat ng municipal at city police station sa buong lalawigan ng Pampanga batay sa isinasaad sa dokumento ng donasyon. Ang distribusyon nitong mga brand new motorcycles ay sinaksihan ng mga opisyal mula sa Pampanga PNP at ilang mga department heads ng Kapitolyo. Samantala sa ibang balita, isang 44 anyos na lady drug pusher, ito namang naaresto sa anti-illegal drugs operations ng Angeles City Police. Kinilala sa kanyang palayaw itong nasabing suspect na alias Mila at kinukonsidera na bilang high value target individual ng Angeles City Police Office. Ang operasyon ay isinagawa dito sa bisinidad ng Barangay San Nicolas dito sa siyudad ng Angeles kagabi. Na batid na umaabot sa 65 grams ng shabu. Itong nakumpiska sa suspect na may street value na 442,000 pesos. Sa ngayon, itong suspect ay hawak na ng PNP at nakatakda itong maharap sa kasong paglabag dito sa Republic Act 9165, higit na kilala sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 dito sa City Prosecutor's Office. Mula dito sa gitna Luzon, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gore, para sa Impila May Todo Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Tuloy-tuloy tayo sa pagkuha ng mga latest na report mula dyan sa mga lalawigan. Dito medyo malapit-lapit ito sa Calabarzon dahil daw sa dumaraming krimen sa syudad. Chief of Police ng Calamba City, tinanggal sa pwesto. Alamin natin ang kabuang report. Ihatid ni Arman Cambe. Kuya Arman, good morning. Good morning, Ate Judith. Tinanggal sa pwesto ang kasalukuyan Chief of Police ng Calamba City, Laguna na si Lieutenant Colonel Milani Martires dahil umano sa patuloy na pagtaas ng bilang ng krimen sa nasabing syudad. Ito ang lumabas na direktiba mula sa tanggapan ni Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas, Calabarzon Police Director. Agad na inutusan ng pamuno ng PNP sa Region 4A si Colonel Martires na mag-report sa Police Security and Protection Group sa Campo Crame. Ang Deputy Chief of Police ni Colonel Martires ang pansamantalang officer in charge ng Police Station. Ayon sa report, nagkaroon ng sunod-sunod na shooting incident sa lungsod na kinabahala ng mga opisyal ng siyudad. Kabilang ang pagkakasangkot sa isang dating bilanggo na may kaso sa droga. Kamakailan, 8 intel officers ng nabanggit ng police station ang tinanggal din sa pwesto dahil sa kasong kidnapping. Arman kami mula Calabarzon, nagulat para sa Impila May Todo Lakas, DWI, di nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, bahagya namang bumaba ang presyo ng bigas nitong huling linggo ng Hunyo. Batay ito sa datos ng Philippine Statistics Authority PSA kung saan sumadsad sa 51 pesos and 14 centavos ang kada kilo o kada kilong presyo ng regular milled rice mula sa 51 pesos at 26 centavos kada kilo na naitala sa huling bahagi ng Mayo. Gayun din ang 51 pesos at 33 centavos kada kilo sa unang bahagi naman ng Hunyo. Una nang inanunsyo ni National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan na mararamdaman ang epekto ng tapias taripa sa presyo ng bigas sa Hulyo o Agosto habang patuloy na tumataas ang halaga nito sa pandaigdigang merkado. Matatanda ang nilagaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang executive
ang planong mag-import ng 200,000 metriko toneladang asukal. Ayon kay Administrator Ascona, ito'y dahil sa epekto ng nagdaang El Nino phenomenon. Bagamat tumaas ang produksyon ng asukal sa 1.922 million metric tons nitong nakalipas na anihan, kumpara nung nakalipas na taon na 1.799 million metric tons. Paliwanag ni Administrator Ascona, ito'y dahil kanilang naitala ang inantala ang milling ng asukal upang matiyak ang maayos na pagtatanim ng tubo. Yes po sir, no? Yung effect sa previous crop, yung crop po natin natapos na yung harvest, nag-increase po yung production natin compared to last year. But then, yung last year po, nag-produce tayo ng 1.799. Then yung administrasyon po ng mahal natin na Pangulo Marcos po, nag-decide to delay milling para po na-sure natin, makukuha natin yung maturity ng sugarcane. Opo. And as a result po, this year nag-harvest tayo ng 1.922 million metric ton. Aminado rin si Administrator Ascona na sa ngayon ay inaasahang magiging bansot ang tubo dahil sa El Nino phenomenon. Sa ngayon po, yung ina-anticipate as what the sugar groups have told you, yung ina-anticipate po dahil sa El Nino, stunted po yung growth ng sugarcane. So baka po yung umpisa natin ng milling, bihira po yung sugarcane sa umpisa. Yan po naman mga kaibigan ng tinig ni SRA o Sugar Regulatory Administration Chief Pablo Luis Ascona sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Magbabalik po mga kaibigan ang ilang pa sa mga malalaking balita sa huling bugso ng ating balitaan ito sa Arangkada Balita. Makalipas lang po yan ang ilang paalala at ang oras. Time check, 5:47 na ng umaga. Arangkada Balita! Balik tayo mga kaibigan sa ilang minuto na lamang ng ating balitaan dito sa Tuesday edition ng Arangkada Balita. At sa oras na alas 5:54 ng umaga, pinabulaan na naman itong si dating President Rodrigo Duterte ang inanunsyo ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte na muli siyang babalik sa mundo ng politika. Ayon kay dating Pangulong Duterte, laos na siya sa publiko at tapos na ang politika para sa kanya. Bibigay diin pa nitong si dating Pangulong Duterte, hindi na dapat pansinin pa ang naging pahayag ng kanyang anak na si VP Sara dahil hindi siya pabor sa sinasabing pagtakbo nilang mag-aama bilang senador. Matatanda ang inihayag ni VP Sara na tatakbo ang kanyang ama at dalawang kapatid na lalaki sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Arangkada Balita! Samantala, 78 Pilipinong marino lamang ang tumangging sumampan sa mga barkong daraan sa Red Sea at Gulf of Aden sa gitna ng pag-atake ng mga rebeldeng Houthi doon. Kamakailan lamang na magpatupad ang Pilipinas ng right to refuse policy kung saan may karapatan ng mga marino na umayaw sa mga shipping companies na daraan sa itinuturing na warlike zone. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, maaring ito ay dahil sa dobling sweldo o hazard rates. Hindi naman sinabi ng kalihim kung ilan sa mahigit kalahating milyong Filipino seafarers sa buong mundo ang nagtatrabaho sa mga barkong tumatawid sa nasabing lugar. Matatanda ang simula noong nakaraang taon ay 4 na barko na lulan ng mga Pilipinong marino ang inatake ng mga Houthi kung saan 2 namatay, 1 nawawala habang ang iba ay nananatiling hawak ng mga rebelde. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa.
Sumampana sa 30 ang nasawi habang mahigit 100 ang sugatan sa sunod-sunod na pagpapasabog ng mga suicide bombers sa Nigeria. Matatandaan tong Sabado na unang isinagawa ng isang babae ang pag-atake sa nasabing bansa. Kinundina naman ni Nigerian President Bola Tinubu na tinawag ang mga nasabing suicide bombing na tinawag itong desperadong gawain ng mga terorista. Inimbestigahan na ng gobyerno ng Nigeria ang nangyaring pagsabog o pagpapasabog habang patuloy sa paghahanap ng mga nasa likod nito. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Inanunsyo ng ALAS Pilipinas na posibleng hindi makapaglaro para sa kupunan sina Ea Laure, Jen Nierva at collegiate star Alyssa Solomon kontra Vietnam sa 2024 FIVB Women's Volleyball Challenger Cup. Ayon kay head coach George De Brito, hindi pa nag-training sa national pool ang mga veteranong si Laure at Nierva habang patuloy naman anya nagpapagaling mula sa injury si Solomon. Dahil dito, lalaro muna bilang libero para sa ALAS si Creamline star Chema Galanza upang puna ng pwesto ni Nierva at si Bella Belen naman para kay Laure. Nakatakdang maglaro ang ALAS Pilipinas sa Biyernes, Hulyo 5 sa Ninoy Aquino Stadium sa Malate, Manila. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Uy, nakatakda raw magsagawa ng Grand Beaniverse Concert. Ang taray salamin-salamin. Ito ba yun? Salamin-salamin. Oo, Beaniverse group na... Ano yun? Pinay girl group na Beanie. Ayan, oo nga. Ito ay matapos ang matagumpay na 3 gabing concert sa New Frontier Theater. Ang gaganda nila, no? Ilan ba sila? 8? 7. Ayan. Inanunsyo mga bata pa. O inanunsyo ng Beanie na magkakaroon sila ng big concert. O para dun sa mga fans ng Beanie Group. October 4 po ang kanilang big concert dyan sa Araneta Coliseum. Naku, sana naman daw. Samantala sa darating na July 11, ilalabas na ng Beanie Group ang kanilang bagong kanta. Uy, mag-hit na naman daw sigurado ang Cherry on Top. Arangkada Balita! Dumako naman tayo sa viral o marangkada sa Davao Oriental ang isang tricycle na marami raw ang pwedeng makijoyride. Uy! Ang sidecar lang naman ito ay may second floor. Bongga naman sa sidecar. Ang nasa likod ng paandar na ito ay ang content creator na si Ports Batiler, kung saan ang pag-customize sa ikalawang palapag ng sidecar ay inabot ng halos 2 buwan at ang nagastos umabot naman sa 100,000. Wow, sana all may ganung halaga. Trivia lang naman, ang pinakaunang tricycle na nabuo ay noong 1965. O, ganyan siya. Ay, second floor nga. Nasaan ka? Nasa second floor ko, B. Oo, di ba? O, sige. Ano yung trivia daw? Idagdag mo yung trivia. Ayan, nilikha ng isang German na si Stefan Farfler. At ang salitang tricycle naman ay unang ginamit ng French newspaper noong 1789 para ma-differentiate o maiba ito sa isang bisikleta na tricycle. Ngunit wala pang katiyakan kung kailan unang nagsulputan ng mga tricycle sa Pilipinas na paniniwala ang lumabas ito pagkatapos ng World War II. Arangkada Balita! Yan may patrivia pa ang ating viral news for today. Sumanya mga kaibigan, ang isang oras na balitaan ito sa Arangkada Balita, of course, sa pangalan po ng aming mga nakaagapay sa DWIZ News and Information Center. Gayun din sa pangalan ni Drew na sino kami po ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Raisa Dadja. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Abangan po natin Pasada Balita kasama si John Iban. At syempre, susunod na. Pagkatapos nito Usapang Tol kasama si na Senator Francis Tol Tolentino at Binibining Cecil Villarosa. Ingat po tayong lahat.
Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Lerino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.